500 million OBP Confi Fund released to La Chica on Sara Duterte's order. Walang karapatan po. Yun ang na-establish doon. Wala sa circular. It's a violation, violation, and violation. Lahat ng ginawa ni Sara. Magbabaliktaran na to. Sinusulot para maka-16, Chis Escudero reportedly wooing Jinggoy Villars, Loren Ligarda to convict Sara Duterte. May sword of Damocles sa kanilang kanya-kanyang liig nitong mga senador na to. Si Chis may kaso. Si Joel Villanueva. Yan, lahat na itong bumaliktad eh. Ni Sara, si Attorney Bakel. Nalaman mo na si Colonel Chica yung may alam paano i-implement yung confidential activities. Kasi nga, yun yung sabi sa inyo ni VP Sara Duterte. Tama po ba? Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Kumusta po kamo? Ako si Dante Maravillas. VP Sara nagsampa ng ikalawang perjury complaint versus Madriaga. Imbes na mag-appear sa impeachment court para depensa yung kanyang sarili, hindi, pumunta sa korte si Sara para filean ng perjury. Last attempt na ito ni Sara para iligtas yung kanyang sarili. Pero wala na po. Indefensible talaga si Sara. Nakita ninyo yung behavior po, yung aksyon ng kanyang abogado. Napaka mababloyo na. Ano nga yung mababloy sa Tagalog? Napaka-tamlay. Nakagano no? Si Attorney Bakel. Lahat kasi mga kababayan ng objection niya, overall, denied. Walang kakwenta-kwenta yung mga objections ni Attorney Bakel. Mabablo yun. Kung sa boxing mga kababayan ay talagang sa una pa lang nabugso ng bakbakan po, nakaharap niya pa naman yung pinakang magaling. Lahat man magaling yung mga nasa prosecution. Isa sa pinakang bright na abogado, si Atty. Liguta. Wala pong binatbat yung defense ni Sara. Nakagano na lang si Bakel. Kung sa boxing, nagpabugbog na lang siya ng todo-todo kasi walang defense. Walang defense. Si Sara, nagkaluray mga kababayan. Na-corner. So na-corner, mga kababayan, kahit umiwas itong si Acosta, talagang panoorin po ninyo yung last part. Kung hindi pa ninyo napanood, ito yung paano kinurner. At hindi lang, sabi dito, madali lang. 500 million OBP Confi Fund released to La Chica on Sara Duterte's order. Walang karapatan po. Yun ang na-establish doon. Wala sa circular. It's a violation, violation, and violation. Lahat ng ginawa ni Sara. All violation of the rules. COA rules, mga kababayan. Violation ng batas. Walang karapatan tumanggap si La Chica. Hindi siya disbursing officer. Ang disbursing officer po, si Acosta. So it is her responsibility. Nirelease niya. Kaya yung accountability mga kababayan, damay-damay na. Itong si La Chica, dapat nga ipatawag to. Kaya lang iwan ko kung ipapatawag pa kasi na-establish na. Si Acosta mga kababayan, hostile witness. Kaya umiiwas sana, hostile witness ng prosecution. In-corner po, diniin na lang niya mga kababayan. Wala man siya, walang choice si Acosta kasi. Doon pa man lang mga kababayan sa Committee on Good Government. Inamin na niya na talagang ang nag-auto si Sara. Diba, mga kababayan? So, present mga kababayan ni Atty. Ligutan, yung mismong pagtatanong, recorded na pagtatanong ng Committee on Good Government. Ang nagtatanong doon, si Congressman Jinky Luistro. Magbabaliktaran na to. Sinusulot para maka-16, Chis Escudero reportedly wooing Jinggoy Villars, Loren Ligarda to convict Sara Duterte. May sword of Damocles sa kanilang kanya-kanyang liig nitong mga senador na to. Si Chis may kaso. Si Joel Villanueva. Yan, lahat na itong bumaliktad eh. Si Jinggoy, naninindigan, pero pag may nakita siya, dependehan niya siguro. Basahin ko sa inyo po. The horse trading for Vice President Duterte's conviction has reportedly begun even with her impeachment trial barely out of the starting gate. The Senate impeachment court is only on the day 16 of a trial calendar that could stretch to 92 days. But scoopers told Politico that efforts are allegedly underway to lock in the 16 votes needed to convict Duterte.
So may mga negosasyon na po. So mag-iisip, kaya siguro pati si Alan Peter Cayetano, napapaisip na, didikit pa niya ako sa mga Duterte o ligtas ko na lang yung sarili ko. Plunder din yung kaso niya. So hindi na po nagla-live selling. Litong-lito na si Alan Peter Cayetano. Ano ang gagawin ko? Pag dumikit ako, isalba ko si damay-damay kami. Lahat kami makukulong. What if makipag-negosita niya ako? Makipag-deal ako? Possibly yun ang naglalaro sa isipan nila. Ganon din ito si Villar. May kaso din sila. Magkapatid na Villar. Si Loren ganon din. Si Jinggoy, alam na natin, nakakulong. The math, however, sabi rito, is far from straightforward. The Senate majority is composed of 13 senators. 3 votes short of the number required for conviction. The 11-member minority bloc could therefore hold the key to Duterte's fate. But the minority itself is operating with a depleted bench of each 11 members. Senators Jingo Estrada and Senator Rodante Marcoleta are currently detained, while Senator Ronald Bato de la Rosa remains hiding. At the center of the supposed numbers game is Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero. At the center of this, si Chis Escudero. Given Jinggoy current predicament, don't be surprised if he abandons Sara and votes to convict. Tama itong analysis ni JB Bautista. I-replay ko muna sa inyo. Interview. Si VP Sara, tingin niyo po ba magkakaroon ng EDSA 4? Kung makonvict, no, hindi na kaya. Hindi na kaya. Nagpakita yung INC nung INC was protesting against the arrest of Marcoleta. Were they able to succeed? No. The answer was no. Hindi nila na-prevent eh. Inaresto. Asa si Marcoleta ngayon? No bail, di ba? Nandun sa kulungan. Nakasuot ng orange, nakasuot ng yellow, naka-cuff. Di ba? Oh, ngayon, ito namang impeachment, hindi naman pinag-uusapan yun. Ang pinag-uusapan lang, posisyon lang eh. Di ba? So we are not talking here about proof beyond reasonable doubt. We are not talking here about all the rights of the accused under the Constitution. Di ba? Ang due process lang naman dito, you observe na may trial. Yun lang ang due process dyan. Walang people power. Kasi wala ng people sila. Kili-kili power mayroon. Nag-collapse na po. The House of Cards ng mga Duterte, nag-collapse na. Matagal na. Ang active na lang po yung mga trolls nila sa social media, yung iba rito. Yun na lang ang active. Most of them, makina. Wala nang papatol po kasi nakita ng mga mamamayang Pilipino yung kaso ni Sara totoo. Hindi siya politika. Ito yung pilit na nililigtas ni Amy Marcos. Against the accountable officer. Last week ito. Yes. Against the accountable officer. Sino ang accountable officer? Maliwanag naman yung joint circular. Sa 3.1, sabi, yung officer whose duties permit or require possession of government funds. Hindi ba? Based on the joint circular po, may ganyang provision. Oo. So yung SDO talaga, yung Special Disbursing Officer, has the possession, the custody. Tama yun, di ba? Yes po. O kung ganon, if the presumptive Nag-abogado siya. Hindi man siya abogado, nag-abogado. Senator Judge siya, nag-abogado para idigtas si Sara Duterte. Ang dinidiin niya si Farda at saka si Acosta. Paano na ngayon? Niyari mismo ni Acosta si Sara. na personal use, ayon sa 8.3 ng Joint Circular, failure of the accountable officer to liquidate any public funds is tantamount na nga to that presumption. Hindi Yes, po ba? Yes. So, ang tanong dito, sino ang accountable officer dito sa sitwasyon na to? Kasi ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang payee. Hindi naman sinasabi na nasa kanya yung pera. Ang liwanag sa inyong joint circular that the Special Disbursing Officer is the one who was designated by the head of agency to have custody. Nilalaglag sana. That was the attempt last week ni Amy Marcos na ang idiin si Fajardo at saka si Acosta. Ngayon po, na corner ni Atty. Ligotan si Acosta, ang itinoro si Sara. Di ba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajardo yon? That is not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint... Sinupalpal siya ni Atty. Wamil dito. That is not entirely correct, anya, Your Honor.
circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve Correct. yung cash advance. Pangalawa, to Oo oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to Kaya sabi ni kanina ka pa niya, inaaway mo ako, sabi ni Jaime. ensure compliance Ang with the joint response circular. po, And also po, inattest din po yung unresponsive po, ang tinatanong ko lang, hindi ba yung designated, yung SDO, si Fajardo lang, at si Acosta, hindi si VP, hindi siya yung PE eh. ang sinabi niyo po kanina yung accountable officer. Kaya nga, so yung accountable officer, yung SDO, nasa JCD Hindi lang yan po eh. si SDO po yung accountable Hindi, officer. or, Honor. ang sabi doon, head of agency or person designated. Naging senator judge dito. Oo, liwanag sa definition Nakikipag-argumento sa witness. ng joint circular. Mag-yes or no ka lang, kanina ka pa inaaway mo ko lagi eh. Nanunog si Jaime Marcos. Lalong na din si Sara doon. Pagkatapos ngayon, ginonfirm na ni Acosta. Estrada is currently behind bars over plunder in draft charges linked to the flood control scandal, raising questions over whether he could even be allowed to leave detention to cast his vote should the trial reach judgment. But those keen on knocking Duterte out of 2028 presidential race may have other potential converts to work on. Anis Cooper said the minority bloc may not be as solid as it appears, particularly with some of its members grappling with legal and political headaches of their own. The Villars in Loren could still be flipped if enough pressure is applied. Madali yun babaliktad po. They have their own problems to worry about, sabi ng source. Senators Mark and Camille Villar are facing complaints involving alleged market manipulation, insider trading, and misleading disclosures over Villar land. Isusugal ba yung negosyo ng mga Villar? Isusugal nila kay Sara? Pag nakita nila wala na niyang ligtas si Sara, at pag acquit tayo, despite sa lakas ng ebidensya, makukulong tayo, baka magkawindang-windang pa yung negosyo natin, destroyed pa yung ating political career. Sabit sila sa alleged market manipulation, misleading disclosures over Villar land stemming from the company's reported 1.3 trillion asset valuation for 2024. Senator Loren Ligarda, meanwhile, is under investigation by the Office of the Ombudsman along with the Hersan, Batangas Representative Leandro Libiste. Nagkanlit-silitsi na yung buhay ng Ligarda po, ni Loren, dahil sa kanyang anak na si Solar Boy. Over graft and plunder complaints involving roughly 10 billion to 10.44 billion in solar energy projects and alleged franchise violation tied to solar para sa bayan. Laking problema po. And if the legal stick fails to move enough votes, Scoopers claimed there could also be a billion peso carrot waiting on the other side. One senator, according to an Scooper, has supposedly made clear that the decision could come down to simple arithmetic in the right incentive. One senator reportedly asked Cheese how many votes they already have. If the count reaches 15, the senator is ready to become the 16. Ilan na niya yung boto ninyo? Kung 15 na kayo, available ako bilang pang-16. Sabi daw ng isang minority. To become the 16th vote against Sara. With the trial still far from the finish line, the testimony inside the impeachment court may only be half the battle. The other fight, it seems, is already over who gets to 16th first. Siyempre, mga kababayan, ang babaliktad dyan, yung may mga problemang senador. So mamimili sila, masolusyonan yung problema nila o sasama sila sa problema ni Sara. Tingin ninyo, pagmasdan na ninyo mga pagmumukhang ito, mga kababayan, kung sino dito ang babaliktad. At malamang may wala dito na babaliktad, mga kababayan, para isalba yung kanilang sarili. O ngayon, mga kababayan, pakinggan ninyo ito kung paano na corner si Acosta sa pagtatanong ni Ligutan
at kung paano naging inotil yung defense ni Sara, si Attorney Bakel. Nalaman mo na si Colonel La Chica yung may alam paano i-implement yung confidential activities. Kasi nga, yun yung sabi sa inyo ni VP Sara Duterte. Tama po ba? Yes, siya po ang security officer na sinabi ni Vice Presidente. Alright, now, I'm showing you yung transcript, page 140 this time. Do we have it? Page 140. Tanong sa inyo, Representative Luiso, then why did you give all the money to Colonel La Chica? Yung sagot niyo was, because po may utos po ni Ma'am Inday Sara na sa kanya po i-release kasi siya po ang nakakaalam kung paano po i-implement ang mga programs and programs and activities in line po sa confidential activities. You confirm that? Yes, Your Honor. Madam, since sila Chica yung may alam paano i-implement yung project under confidential funds, siya din yung nag-implement ng mga confidential activities. This time, ma'am, hindi na 2022. This time, for 2023, correct? Same question, Your Honor. Okay, I will repeat the question. Since sabi mo, ipinabigay ni VP Sara yung pera kay La Chica kasi siya yung may alam paano i-implement yung confidential activities. Okay, now, yung tanong is, si Colonel La Chica din, yung nag-implement ng lahat ng confidential activities, this time, ma'am, para sa taong 2023. Tama po ba? Tama po, Your Tama Honor. po. Now, this is the question now. You will agree that handling tsaka yung pagdi-disperse ng 500 million pesos 500 na pera ng bayan, ma'am, pondo ng bayan, hindi iyan trabaho ng isang security officer kagaya ni Colonel La Chica. Tama po ba? Objection, Your Honor. What's the objection? Counsel, what's the objection? Your Honor, the objection is grounded that it's argumentative. Napaka-matamlay na masyado. Your Honor. Kindly modify, Counsel. Matamlay na masyado You yung can abogado modify ni Sara. the response you want from the witness. Yes, ma'am. Yes, sir. Now, Madam Witness, hindi po ba na base sa paragraph 3.27 ng Joint Circular 2015, please flash that one, yun yung trabaho ng isang security officer refers to a personnel who by reason of his duty or employment has been officially designated to have access to security information. Tanong, andyan ba dyan? Nakasulat? Na corner po? Pwedeng yung isang security officer yung mag-i-implement ng confidential activities tsaka yung mag-disperse ng confidential funds ng isang ahensya like the Office of the Vice President. Same objection, Your Honor. Argumentative and calls for a conclusion. If she knows, Counsel, because she answered that she based her actions on the based on Laging denied. JC 2015-1. Ma'am Gina, pakisagot Yung po yung objection? tanong. Bahagi po ba ng trabaho ng security officer ayon sa Joint Circular ang tumanggap ng confidential at mag-implement ng confidential funds? Siya po ang may alam, siya po ang eksperto, Your Honor, sa pagpatupad po ng confidential operation and activities, Your Honor, kasi siya po ang may access when it comes to national security, Your Honor. Ayon po kanino, ma'am? Ayon sa Joint Circular, ayon sa interpretasyon nyo, o ayon sa utos sa inyo? Ayon po sa Joint Circular, Your Honor. Saan po sa Joint Circular, alam niyo po? At saka, ayon po sa utos ng head of agency, kasi meron po siyang security officer. Ayon sa utos ni Na Sara, order, Your ibig Honor. sabihin niya, head Counsel, of your agency. witness. Of course, iisa-isahin natin yan. Sinabi mo nasa Joint Circular, yung basihan,
na po pwede yung security officer, okay, mag-disperse ng confidential funds. Ma'am, I will give you all the time you will need. Basahin. 2015, circular. O Saan asan? dyan? Saan dyan makikita yung sinasabi mong po pwedeng security officer yung magkasta, disperse ng confidential funds? Your Honor, based Wala po ba? sa ating nalalaman sa GC, ako po ang Special Disbursing Officer. Ang gawain ko po, Your Honor, is to disburse. Pero ang pag-implement po ng mga confidential Umiiwas pa siya. operation activities Sagutin. in related to Kasi wala man confidential talaga sa fund, circular. yan po ay saklaw po sa trabaho po ng isang security officer. Kasi wala po akong alam, di ako eksperto, Your Honor, sa pagpatupad ng various confidential activities or operations on the grounds, Your Honor. Okay, I will tailor, I'll make this narrower. Yung pag-disperse, yung pagbabayad, paggagamit ng confidential funds, based sa circular, trabaho ba yan ng isang security officer? As in answered, Your Honor. Wala pa. Overruled. Witness, so please answer. Wala man sa circular Ano po. po yan? Trabaho po ba ng isang ng isang security officer yung paggamit ng confidential funds, pag-disperse ng confidential funds? Trabaho po ba yan based sa circular? Basta ang trabaho ko, Your Honor, ako po ang Umiiwas siya. Pero disbursing na-corner officer, pa rin. Your Honor. Ang pagpa-implement po ng various confidential activities in relation po sa confidential fund, Your Honor, ay saklaw po sa trabaho ng security officer, Your Honor. Kasi Ma'am Gina. confidential po yun, Your Honor. Ma'am Gina, ang tanong po, trabaho ba ng security officer gastusin, i-release, ilabas yung confidential fund na dinisburse po ninyo? Kung Ano? oo po, saan sa joint circular nakalagay yun? Mako-corner na. Ano yun, sir? Trabaho po ba ng security officer gastusin yung nirelease yung confidential fund? Iba po yung implement. Siyempre, siya yung magagawa ng surveillance. Siyempre, siya po yung kukuha ng mga operative na sa intelligence. Pero yung paggastos po, trabaho po ba ng security officer gastusin yung dinisburse ninyong confidential fund? Hindi po, Your Honor. Trabaho po yan ng disbursing officer, Your Honor. Pero, pag na-release ko na po ang pera sa kanya, Your Honor, pinareceive ko sa kanya, Your Honor, magbigay po siya sa akin ng utilization report, Your Honor. Yun po ang signed or evidence, Your Honor, na nagawa, na-implement na po niya, Your Honor, ang mga various confidential activities or operations, Your Honor, sa ground kasi siya po ang expert, Your Honor. So sa pananaw po ninyo, ang ginamit niyo pong salita, release. Yes, Yung Your pag-release po nyo ng pera kay Colonel Lachica, dapat i-liquidate na po niya yun? I-liquidate po niya, Your Honor, after po matapos po ang pagpa-implement ng various confidential activities po sa ground, Your Honor. Kasi siya po ang eksperto, Your Honor. Pero siya po ang gumastos ng pera sa iba't ibang nakatanggap ng confidential fund. Tama po. Ano yun, Your Honor? Siya po ang gumastos ng pera at nag-abot ng pera sa iba't ibang pinagbigyan niya base sa intelligence at confidential operations niya. Tama po ba? Siya po, Your Honor, kasi siya po ang may alam kung paano po i-implement ang mga confidential operations activities, Your Honor. Kasi confidential po yun, Your Honor. Wala Hindi po ba akong sang-ayon alam. sa joint circular, kayo dapat ang nagdi-disburse Correct. direkta sa beneficiary o recipient? Hindi naman po sinabi, Your Honor, na ako ang magpunta doon sa ground, Your Honor. Kasi wala po Umiiwas akong pa alam, siya. Your Honor, kung ipapatupad. Pero wala na-corner po pa akong rin. security, wala po akong access, Your Honor, sa tinatawag na national security information, Your Honor. Malapit na Muling ma-corner. katanungan po kaugnay nito bago kayo ipasa kay Atty. Lagutan. Sa pananaw niyo po ba, sa pag-release niyo kay Colonel Lachica, recipient si Colonel Lachica ng confidential fund o ginampanan po niya yung tungkulin niya sa pag-disburse lamang? Nalibog ko. I'm sorry. Nalibog daw siya. Recipient po ba si Atty. Nalito. Lachica, si Colonel Na-confuse. Lachica, o tagapagbigay lang siya ng perang nirelease niyo sa kanya?
Wait. Yung pera po ba'y tinanggap ni Colonel Latsiga para sa sarili niya? Hindi, Your Honor. Tinanggap po niya para ipamigay sa ibang tao? Tinangka po niya, Your Honor, para po, Your Honor, sa mga gastusin in relation po sa pagpatupad ng confidential activities or operations, Your Honor. Kasi Umiiwas siya pa po rin. ang may alam, Your Honor. At saka confidential in nature po, Your Honor. So sa pananaw po ninyo, hindi siya recipient, si Colonel Latsiga. Yun po ang explanation ko sa iyo kanina, Your Honor. Hindi nga po siya recipient. Dili, Your Honor. Okay. Really is hindi. Now, you said, Really is hindi. Your Honor, you said that you gave the 125 billion pesos to Colonel Lachica, siya yung nag-disperse. Sabi mo kanina, una, kasi yun yung nakasulat sa Joint Circular 2015-01. And then, sabi mo, and then not only that, sinabi mo rin, kasi yun yung utos ng head of agency, si VP Inday Sara. Now, you were asked saan sa circular nakasulat na po pwedeng mag-disburse ng confidential funds. Isang security officer, hindi mo mahanap. Tama po ba? Wala sa Tama po ba? circular. Yes or no? Yes or no? This is a preface to the next question, Your Honor. Witness may answer, counsel. Overruled na naman. Yes or no? Pakisagot po, Ma'am Gina. Kung hindi niyo po naunawaan, paulit niyo po Wala sa Circular 2015-01 nakasulat dyan na po pwedeng si Colonel Lachica as security officer yung mag-disburse ng confidential funds. Wala dyan. Wala dyan. Yes or no? Wala, Your Honor. Wala. So therefore, we are left with only the remaining reason why you gave the confidential funds to Colonel Lachica. Kasi yan. You said yung pangalawang rason. Hindi, dalawang rason po ang ibig ito sabihin na. po, sir. Okay, ma'am, no question yet. Hindi po tayo nag-aaway. Yes po. You gave the 125 million pesos kasi utos ni VP Sara sa'yo. Tama po ba? Isa po yan sa rason, sir. Yes or no? Yes. Answer, Your Honor. Despite nothing Let the witness in the answer. circular. Yes or no? Argumentative and ask and I answer, will ask the Your next Honor. question. Please answer the question, Madam Witness. It's quite easy. Kawawa yung abogado ni Sara po. Despite not being in the circular na po pwedeng sila Chica yung mag-disburse ng confidential funds, binigay mo pa rin sa kanya. Tama po ba? Dili na po ihatag, Your Honor, kung wala siya gi-appoint nga security officer, Your Honor. Or That's is her it- interpretation, counsel. Yes. That's her interpretation and reason why she gave it to Colonel Lachica. Or is it because you cannot dare question the Vice President's instruction? Objection, Your Honor, There is argumentative. more than I willing would to answer that. sustain it because it was asked and answered already. She gave two reasons, counsel. Number one, that Colonel Lachica is the one who knows how to implement it. Tama po. And number two, dahil inutos sa kanya ng Vice President bilang head of agency. Correct. Tama po, Ma'am Gina? Tama po, Your Yun Honor. po yung Tama. dalawang rason ba't niyo binigay kay Colonel Lachica. Yes, Your Honor. Okay. Now. Witness. I'm showing you now a video. Okay? Where you said you entrusted the confidential funds in the amount of 125 billion pesos to a security officer because the Vice President directed you to do so, and you merely complied. Can we play that? Comply? Oh, wait po. Wala pa po. Wala pang question. Sorry po. Part of your job as a special disbursing officer is the disbursement of this amount. Please enlighten us. Paano nyo po ginastos, ibinayad, inirelease itong 125 million pesos? Ganito ang nangyari, ma'am. Nang ma-encash na po ang parta, ang pera ay ang cheque, nag-inform po ang aking head of agency na i-release ko po sa aming security officer. So while on the way na po ako papuntang office, I called up the security officer informing him na na-encash ko na po ang cheque.
You informed the security officer? Yes po, ma'am. Can you please mention the name of the security officer? Si Colonel Nolasco din ho ba yan? Hindi po, ma'am. Sino yan? Si Colonel La Chica po. Puro Colonel sila chika. La Chica. Can you please enlighten the committee? Sino po ba si Colonel La Chica? Si Colonel La Chica po ay, siya po ang ground commander ng aming BPSPG na na-assign po sa Office of the Vice President. Okay. So you informed Colonel La Chica that you have encashed already the check. Yes, How ma'am. about the physical handing of the money? Mm. Kailan po nangyari yan? December 20 din po. Magkano po ang binigay nyo kay Colonel La Chica? Binigay ko po kanya lahat ang 125 million po. At saan po dinala ni Colonel La Chica? Yan ang hindi ko na alam, ma'am. Sandali lang po. Anong oras po ba kayo nakabalik sa OVP? Mga around 4 p.m. 4 p.m. Opo. How long did it take you? Alam na kung sino tumanggap doon? Oh. I think that's it, Council. Okay. Which one? May isa pang video po. Okay. Let's go to a next video for this point, Your Honor, please. That is, can we show it? Million po. Ang, You were able to check if the items and the amounts provided in the object of expenditure total to 125 million. You checked that? Yes, ma'am. Okay. Tanong, Miss Acosta, what gave you the confidence? Ano ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na ibigay ang buong 125 million kay Colonel La Chica, considering that he is not the accountable officer? Because it is you who is the accountable officer. May approval po kay Ma'am Inday Sara. Oh, di ba? And without the approval of the Vice President, Nilaglag, will you mga give that kababayan. to Colonel Yari. La Chica? Hindi po. Do you know Colonel La Chica? Yes po. Okay. And lastly, last point, Your Honor, please. At TSN, page 137 of the TSN, marked as PI 1G for the prosecution, please. That will be the last item for this afternoon for the prosecution. Show it, please. Durog-durog po yung defense Do you trust na Colonel La pulbos. Chica, Representative Luistro, Acosta, Na kay La Chica? I trust La Chica kasi ginatrust po siya ng aking head of office, Inday Sara, Representative Luistro. In other words, the only reason why you're giving your trust to Colonel La Chica is because of the instruction of the Vice President. Acosta, yes ma'am. Luistro, tama mo ba? Acosta, yes ma'am. Luistro. Without the instruction of the Vice President, you will never give the entire amount of the 125 billion pesos to Colonel La Chica. Ms. Acosta, what was your answer to that question? Nadia, sir. Basahin mo. Yes, ma'am. Yun. That will be all for the prosecution this afternoon. That's the last But name. you will still continue with your direct tomorrow, Council. Yes, Your Honor. Thereafter, we will proceed with the cross of counsel for respondent. Ma'am Gina, pansamantala po kung yung pagpapaliban, yung inyong testimonya, balik po kayo bukas, ha? Opo, Your Honor. Kung maaari po, yan ang nasa visa pa rin ng parehong sa binang inisyo po namin para po hanggang sa bukas. Para ipagpatuloy po nyo inyong testimonya sa hukumang ito. Yes, Okay Your po, ma'am? Honor. Thank you, ma'am. Your excuse, ma'am. Pwede na po Salamat kayong bumaba po. sa Salamat witness po. stand. Just for some administrative matters, Dapat sana ngayon, kaya lang dahil sa habagat, mga kababayan,
Hindi tuloy. Bukas na uli. Suspended yung sesyon ng Senado. Yung impeachment trial will resume tomorrow. The last nail, mga kababayan, ibinaon to the coffin of Sara Duterte. Niyari, mga kababayan. Niyari mismo. Umiiwas pa sana si Acosta. Wala siyang magawa kundi sabihin yung totoo na Sara Duterte yung accountable officer kasi siya lahat yung nag-utos po. O, naintindihan na ninyo mga DDS. Maging si Alan Peter Cayetano. Asa na ba si Alan Peter Cayetano? Absent again from Sara Duterte's impeachment trial. Wala na, nawala na ng gana siya na i-defend si Sara. Kasi kitang-kita po, napakalakas ng ebidensya. At saka, siya mismo mga kababayan ay nalalagay sa problema. So siguro, nag-iisip na itong si Alan Peter Cayetano kung saan na siya po posisyon. Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano was again marked absent on Monday from both the impeachment trial of Vice President Sara Duterte in the Senate plenary session with his office providing no notice. This was confirmed by Senate Secretary Renato Bantog when asked whether Cayetano submitted an explanation for his absence. No communications from his office, sabi po ni Bantog. As of writing, Cayetano's office has yet to disclose the reason behind the senator's absence. Cayetano has been absent from trial and plenary sessions, both held from Mondays to Wednesdays, since August 11, absent, hindi na nagpapakita. According to his sister, Senator Pia Cayetano, as well as Senate Majority Leader Mig Subiri, the Minority Leader was absent in the previous week as he was not feeling well. Pag may problema po, biglang nagkakasakit. Si Loren nagkasakit, nagpa-check up sa France. Malamang doon mga kababayan nag-iisip kung ano yung magiging decision nila dito sa impeachment ni Sara Duterte. Ano ba yung tama na gagawin nila? Gawin nila yung tama. Ano niya, Mr. Maravillas, yung tama? Kitang-kita po yung dapat na gagawin nila. Convict Sara Duterte kasi napakalakas ng ebidensya. Guilty, napakalinaw. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.